how it should be done. This 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 how it should be done. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yung tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan. Okay, welcome sa ating programa. Rise ay nagmula sa Vision Tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Makakasama niyo hanggang mamaya sa Usapang Panlalawigan. Dito pa rin sa programa ni Governor Ramil Hernandez. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Kasama ko ang aking partner si Tans. Lumati ka muna. Good morning, partner. At syempre, magandang umaga po sa lahat po ng ating mga viewers. Dito pa rin yan sa Royal Cable, partner. At siyempre, para malaman natin yung mga ginawa ng ating punong lalawigan itong isang linggong to, ano po ba ang mga ginawa ng ating governor sa mga activities niya daily, pakinggan po natin ang Balitang Laguna. Oh yes, at syempre, para po sa ating mga napapanahong issue, kaganapan at kasalukuyang pangyayari sa loob at labas ng pamahalang panlalawigan ng Laguna, ako pa rin po si Tanch Panganiban at hatid ko pa rin po sa inyo ang Balitang Laguna Weekly Report. Kaya naman po, muling pinangunahan ni Governor Ramil L. Hernandez ang pagbibigay ng allowances sa 258 na benepisyaryo ng SPES ng bayan ng Santa Cruz, Paete at Victoria. Umabot naman sa halagang 166,782 pesos and 80 centavos ang naipamigay mula naman sa 40% na bahagi ng Department of Labor and Employment na ginanap naman sa Sentrong Pangkultura Bayan ng Santa Cruz noong Oktubre 17, 2016. Namahagi muli noong Oktubre 22 na may 894 na benepisyaryo ng SPES mula sa ika-4 na distrito na may kabuuang halaga na 2,129,720 pesos ang naipamahagi mula sa DOLE. Ang programa ng SPES o Special Program of Employment for Students ay may layuning makatulong sa mga kabataang mag-aaral na walang kakayanang pinansyal na makapag-aral. At syempre ay makapagbigay ng pagkakataon, oportunidad at pag-asa para sa mga mamamayan ng Laguna. Magkatuwang ang pamahalang panlalawigan ng Laguna at DOLE sa katuparan ng programang ito. Naging posible ang pamahaging ito sa pangangasiwa ni Ginang Mary Jane Corcuera at kawani ng PESO. Samantala, tuloy-tuloy po ang ginagawang pamahagi ng treated mosquito nets ng pamahalang panlalawigan ng Laguna sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez. Umabot sa 261 na mamamayan ang nabigyan ng treated mosquito nets mula sa Barangay Isla, Bayan ng Pangi, Laguna noong October 17, 2016. Pakikisa at bahagi ito sa programa ng kampanya ng Kagawaran ng Kalusugan upang labanan ang sakit na dengue. Dahil na rin sa tumataas na bilang ng namamatay dahil sa dengue, ay iba't ibang hakbang ang ginagawa ng pamahalaan upang makatulong labanan ang sakit na ito. At isa na nga dito ay ang paggamit ng treated mosquito nets. Ibinibigay ito sa mga mamamayang nasa malalayong lugar at malapit sa kabahayan sa ilog at binabahang lugar. Ang pamamahaging ito ay naging tagumpay sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Barangay ng Isla, Bayan ng Pangi, Laguna Action Center at Governor's Office. Samantala, ginanap po kamakailan lamang ang Alay Lakad 2016 sa pangunguna ng City Government ng San Pedro, Rotary Club ng San Pedro, City Social Welfare na ginanap naman sa lungsod ng San Pedro. May temang may pag-asa ang kabataan na naglalayong makalikom ng pondo para sa mga kabataang kapuspalad na nagnanais makapag-aral. Nagbigay ng mensahe dito si Governor Ramil L. Hernandez kasama sina Mayor Lourdes Catakis, Congresswoman Arlene Arcillas at kawani ng City Government ng San Pedro.
Ito ay sa pangunguna at pakikipagtulungan ng Rotary Club San Pedro South, Metro San Pedro Magic at San Pedro South New Generation. Habang dumalo at nakiisa po si Governor Ramil L. Hernandez sa katatapos lamang na ika-anim na pong taong pagdiriwang ng Loyalty Day ng Catholic Women's League sa buong Laguna na ginanap naman sa Sentrong Pangkultura, Bayan ng Santa Cruz. Ang organisasyong ito ay may layunin para sa charity, work at loyalty. Nagbigay naman si Governor Ramil Hernandez ng mensahe na humihikayat sa bawat isa na ipagpatuloy ang kabutihan sa bawat isa. Kaya naman po, congratulations sa Catholic Women's League ng Laguna. Habang ginanap kamakailan lang ang Luzon Age Group Taekwondo Championship sa Batangas Sports Complex, Batangas City noong October 22, 2016. Mapalad ang mga manlalaro ng Laguna dahil nakuha natin ang second runner-up sa buong Luzon. Sinabitan naman ito ng medalya ni Governor Ramil Hernandez bilang pagkilala sa ating mga magagaling na manlalaro. Sa bronze medal ay sina Francis Duff Calma at Kian Ashe. Silver medalist naman ay sina Carl Dorado, John Ryan Santiago, Legolos Peña Rendondo, at cadet at gold medalist ay sila Sofia Tikis, Divine June Cuyos, John Carlo Lachica, Kyle Irish Camelo, JD Halandroque, Charla Alexa Ramos, Legolas Peña Rendondo, Dave Alep at Maki Flores. Maraming salamat sa Laguna DepEd family, gayon din sa matyagang coach na si Sir Teng Bienvenido Romero, ang Philippine Taekwondo Association 3rd Dan Black Belt. Muli, congratulations po sa lahat ng wagi at syempre sa pangunguna pa rin po ng ating buting Governor Ramil Hernandez ay tagumpay na naidaos ang pagsusumite ng kaukulang dokumento para sa mga bagong scholar ng Laguna na ginanap sa Chipeco Hall, Central 1, lungsod ng Calamba. Umabot sa 1,800 na bagong scholar kasama ang kanilang mga magulang mula sa 1st at 2nd District ng Laguna. At ganoon din ang mga bagong scholar ng 3rd at 4th District ng Laguna na ginanap naman sa Laguna Sports Complex, Bayan ng Santa Cruz. Naging tagapagsalita dito sina Board Member Ruth Hernandez at Vice Governor Attorney Karen Agapay. Pinangasiwaan naman ito ng tanggapan ng Provincial Administrator. Kaya naman, muli ay congratulations sa ating mga bagong scholar ng Laguna. At yan po ang ating Balitang Laguna Weekly Report. Partner? Ganyan po kasi pag ang ating governor sa isang lingguhan niyang mga aktibidades, from Monday to Sunday, iba't ibang schedule ang pinupuntahan niya at syempre kailangan hindi po sinasayang ang panahon sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan sapagkat ito po, sabi nga, time is gold, hindi nababalik ang oras, ano? Kaya yung mga bago nating scholar ng ating lalawigan, pagbutihin ninyo dahil nag-umpisa na kayong scholar, dire-diretso na po yan, i-maintain nyo lang po ang inyong mga grado para mapanatili nyo po ang inyong scholarship grant. Ito po'y tulong pinansyal sa inyong mga magulang na kahit paano, alam nyo, tuwan-tuwa ako sa mga yan, yung mga scholar, na kahit paano sila ay kumbaga tumutulong, nagpapakita ng eagerness para tumulong sa kanilang magulang para makabahagi man lang kanilang gastusin doon sa kanilang pag-aaral. And I'm very, very proud sa inyo mga estudyante na ang hangad ay makatulong sa ating mga magulang, Tanj. Yes, partner. At syempre, ang atin namang governor na si Governor Ramil Hernandez ay hindi talaga nagsasawa na tumulong. Kumbaga parang give and take relationship lang din kasi yan. Kaya that's why talaga ibinubuhos po lahat ng ating gobyerno ang mga dapat ibigay sa ating taong bayan. Kaya kung makikita nyo sunod-sunod, senior citizen, yung mga, alam niyo naman, last week pinag-usapan natin yung senior citizen, yung mga pinuntahan, yung mga elders natin. Then ito naman, kabataan naman ngayon, health program, etc. Ang dami. Linggo-linggo po, ibabahagi po namin itong mga kaganapan na ginagawa po at pinangungunahan ni Governor Ramil Hernandez. Babalik po ang Rise ay Laguna Serbisyong Tama ni Governor Ramil. Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulugod
sa ating lalawigan. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Mabunying araw, mahal kong kababayan. Ang Laguna ay walang kapantay sa yaman ng kalikasan at kulturang kinagisnan. Ang likas na ganda ng kanyang kapaligiran, mga bundok tulad ng Makiling, mga talon at bukal, mga ilog at lawa ay ilan lamang sa mga kakit-akit na lugar na dinarayo ng aming mga kababayan at bisita, lokal man o banyaga. Ang mga simbahan na gawa pa noong panahon ng Kastila at mga sinaunang bahay, gaya ng makasaysayang bahay ni Dr. Jose Rizal, ay ilan lamang sa mga sumasalamin sa mayamang kultura ng aming lalawigan. Ang mga eskultura ng Paete, mga borda ng Lumban at turumba ng Pakil ay ilan lamang sa mga produkto at pagdiriwang na kinanagigiliwan sa aming lalawigan. Ang Enchanted Kingdom, river rafting at wakeboarding ay mga makabagong atraksyong pangturismo na para sa mga kabataan. Kaya inyo pong ipakita ko sa inyo ang mga ito. Sa Laguna, halina tibay humanda na, sama tara. Tayo na tara sa Laguna, sama tara sa Laguna, halina tibay humanda na, sama tara. Bundok ating suungin, bukirin nating damhin, ating isabay sa sariwang higit ng hangin. Talon lawa kagubatan, tikas yamang maibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik, balikan na. Oh, ating nalibutin mga lugar na nagniningning, saya'y hindi mabibitin, abutin ngiti ang dadalhin. Halina't ating subukin mga exciting na gawain, mapalupa, mapatubig, mapahangin, siya ay inain. Tara nang dumugin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda, wag na wag malalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba Laguna, piliin at yakapin ang natatangi Laguna. Ang mga kapistahan, ba't di natin puntahan? Sari-sari ang libangan, nangunguna sa kagalakan, isa-isa nating subukan. Broke ng bawat bayan, mabighani sa sarap, sa Laguna lang malalasan. Tara nang dumugin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda, wag na wag malalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba Laguna, piliin at yakapin ang natatangi Laguna. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda, wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba Laguna, piliin at yakapin ang natatangi. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda, wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin.
mamahalin. Halina, sama na kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatanging. Halina, tayo na sa lalawigan kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatanging. Laguna. Asahan po ninyo ang aming mainit na pagtanggap sa lahat ng pagkakataon. Malugod po namin hihintayin ang inyong pagdalaw sa aming lalawigan. Laguna, wala nang iba. Maraming salamat po. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling motuaryo at malawak na paradahan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Miss Cecil Liu o kay Mr. Angelito Samson. Out and bright, and the world is just alright. I say, I'd love a moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. When our friends are all around, love and laughter to be found, we say, we want this moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. The best moments are made with you and Carmen's Best Ice Cream.
together when it seems all hope is gone, when people's lives are shattered and they've lost the will to go on. We reach out to the helpless, and with each passing day, we help them to rebuild their lives. This is the Red Cross way. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always fast, always ready, always there. Stand together long after a storm has gone, when the world no longer watches. We do what must be done with selfless kindred spirits who quietly move on in a quest to spread compassion. With all our hearts we sing a song. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always first, always ready, always there. Yung tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan. Okay, nagbabalik tayo sa Raisa Laguna Serbisyong Dama ni Governor Ramil Hernandez. Ako pa rin ninyong PIO, si Chris Sanji. At kapartner ko pa rin ang aking napakagandang partner, si Tanj. At ipakilala mo ang ating panauhin, Tanj. Yes, good morning. Good morning pa rin po. Salamat po sa mga nandiyan pa rin at nanonood sa amin. At syempre, lagi naman tayong may guest na kasama dito at makakasama natin ang Local Risk Reduction and Management Officer 1 na si Mr. Aldwin Seho. Good morning, sir. Kamusta morning po? Pati po muna kayo. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon na magpasalamat
na kami po ay naging bahagi po ng programa niya, Sir Sanji. At programa ito ng pamahalang panlalawigan. Okay? Isang karangalan din na marinig at malaman ng taong bayan. Ano ba ang ginagawa nitong tanggapan na ito? Ano ba ang main purpose ito? At paano ito makakatulong sa ating mga kababayan dito sa mga kababayan natin sa lalawigan ng Laguna? Okay, kwento muna. Ano ba itong opisina niyo, Aldwin? Opo, ito pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mula po noon pa ay sinasagawa na rin po. Ngunit noong 2010 po na ipinasa po yung RA 10121 or Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Nabuo po itong opisina natin na pinamamahalaan po yung una ay preparedness, prevention, mitigation, response, and rehab and COVID. Hindi po masasabi na sa emergency lamang po talaga nakatutok ang opisina po natin ng PDRIM sa Kapitolyo. Okay. Pag sinabing disaster risk management, risk reduction and management, importante po ito sapagkat ang ating lalawigan ngayon, alam niyo naman, sunod-sunod, nakakaharap po tayo sa bagyo, sa lindol, yung tinatawag natin at inaabangan up to now na Big Bang na tinatawag, hindi pa po yung dumarating. At yan po yung isa sa pinaghahandaan ng lahat ng mamamayan at lahat po ng pamahalaan. And yan nga, isa pa rin yung pinag-usapan, itong climate change natin, yung papalit-palit na panahon. Na dati, ba't itong panahon, dapat nararamdaman na natin na simoy ng hangin ng Pasko. Pero ngayon ay mainit pa rin at nagtataka pa rin ang mga kababayan natin. Okay. Pag sinabing Provincial Disaster Risk Reduction, ano ba ang main na pinagtutuunan ng pansin nito, Aldwin? Una po ay sa preparedness, sinasagawa po natin yung RA 10121, ibinabahagi po natin o ipinapaalam po kung paano po gamitin yung exclusive not less than 5% na hinahati po ito sa 70% sa preparedness. Yun po ay sinasagawa po natin yung mga trainings, drills, paggawa po ng plano. Ang mahalaga po yung contingency plan ng bawat barangay, down to barangay level na maisagawa po para mayroon po tayong plan B. At dito po dapat po ay nagkakaroon ng simulation exercise kahit po tabletop lamang para po malaman natin kung kailangan po bang baguhin ito, kailangan idagdag or kung pag-update po ay yearly para po naman yung sinasabi po natin na pagbabago ng panahon, yung pagbaha, yung pinaghahandaan po natin na lindol, sana po ay nandoon. Yung po pagbili nila ng gamit, yung disaster response and rescue equipments, dapat po ay laging sinasaalang-alang po yan. Nagkakaroon po tayo ng inventory sa bawat barangay, bayan at barangay po para po malaman natin kung sino po yung may sapat na resources, material resources and human resources para po yung ibang lugar na wala pang kakayahan, na hindi po ganun kalaki ang pondo, ay ma-locate po kagad natin kung sino yung may kakayahan, ma-distribute po natin strategically para po maka-action po kagad na mabilis. Tayo po sa province of, dito po, yung opisina po natin sa PDRIM ay nagkakaroon po tayo ng pre-deployment para po kung sakaling tumama po yung bagyo sa atin, hindi po tayo natatagalan yung oras sa response. Nandun po kagad sa area yung mga kagamitan natin at saka yung pong tao natin para makatulong po sa bawat bayan. Ulitin ko, ang lalawigan ng Laguna ay very prone sa disaster, particular kapag umuulan, kahit minsan hindi umuulan dito, tumataas ang tubig sa atin because of the Laguna Lake, remember? At nalapit natin sa Quezon, nalapit natin sa Manila Bay, yung Pasig River, ang alam ko pumapasok dito sa atin. Kamusta naman ang ating monitoring, Aldwin? Pagdating po sa monitoring, tayo po ay kahit po hindi umuulan sa atin, nabanggit nga ni Sir Sanji, talagang kahit hindi umuulan sa atin, binabaha po tayo. Kasi po yung mga kabundukan natin na bumababa po sa mga karatig na probinsya po natin, yun pong ulan na nanggagaling doon sa taas, bumababa po sa lawa. Ang ano po nito, resulta, nag-swell po yung ating lawa, binabaha po yung mga along the lakeshore municipalities and cities natin. Kaya po, yung paghahanda po na ginagawa natin doon, yung pagmamonitor, yung text blast po, napakabilis po. Meron din po tayo sa email, yung pong radio communication, centralized radio communication na
isasagawa po natin ngayon, i-install na po sa bawat bayan ito para po mas mabilis po yung monitoring natin sa baha. Hindi lamang po sa baha, pati po dun sa mga human-made induced disaster. Yung text, pagtawag po sa telepono. Social media, ginagamit po natin. Napakabilis po makuha yung information tsaka pag-monitor doon sa ating bawat area po ng Laguna. Isa po sa itinatayo po natin ngayon yung command center po natin para po makita po sa command center natin at mabilis po ma-actionan yung any incident na pwede po mangyari dito sa lalawigan natin. Sir, nabanggit nyo na merong hotline number dito sa mga risk reduction kasi na yan. Importante din na malaman nila yan. Mga ilan lang yan. So ano po yung number na pwede po, nila? ang numero po sa ating tanggapan sa provincial DRM office ay 523-1944 or 501-4672. Yan po ang hotline number sa opisina po Alright, natin. so that's 523-1944 or 501-4672. And very responsive naman, sir, sa mga ganyang bagay. Okay. 24/7 po tayo dyan. Okay, hindi lang yan ang pinag-usapan. Yan ang sinasabi natin na mga kalamidad talagang environment yan. How about naman yung mga man-made na mga hindi naman inaasahan, aksidente, gaano naman ang kahandaan natin dito, Sir Alvin? Sa vehicular accident, talagang halos araw-araw po meron tayong insidente, hindi po maiwasan talaga. Yun po mga kagamitan natin pagdating po sa vehicular accident, mga extrication device, mga hydraulics po natin. Yun po yung isa sa una nating binili, ginamit po natin yung 70% para po makarespondi po kaagad tayo. Meron po tayong 24/7 na naka-duty. Ang ambulansya po natin ay 5 na alam ko po ay madaragdagan pa. Nakaka-respond po kaagad tayo ng mabilis. Kung hindi po malapit doon sa area, itinatawag po kaagad natin doon sa munisipyo. Meron po tayong DRM officer bawat bayan para po malaman kaagad nila at mauna po sila doon sa area. Para naman po hindi naghihintay or mabigyan po kaagad ng first aid yung mga kababayan natin. So ang ating mga staff ay handa sa mga disaster, sa mga sakuna, and we are trained talaga na nakahanda para doon, Alvin. Opo, yun po yung gusto natin mangyari. Sa opisina po ay handa po tayo. Sana po ay lahat, yun po yung kagusto natin, maging handa po lahat. Kami po tayo po sa PDREAM office ay nagbibigay ng training para po magkaroon tayo ng first responder sa barangay. Yun pong skills and knowledge na meron tayo sa probinsya, ibinababa po natin down to barangay level para po malaman nila kung paano po ba yung pag-handle doon sa pasyente or naging biktima ng isang aksidente. Yung simpleng pagbubuhat lamang po sa pasyente, pag-iingat po doon sa cervical, kung may cervical injury, ma-manage po ng maayos. Okay, kaya ako naitanong yun syempre, kailangan kapag nandun ka sa isang area, alam mo kung paano mo i-handle yung situation, ano ang step na gagawin mo, ano ang step na gagawin mo, kaya ako naitanong yun. And ako, sa parte ng Philippine Red Cross, bilang director ng Philippine Red Cross, syempre tuwan-tuwa ako na tayo ay magkakapartner sa paglilingkuran in terms of disaster. Alam niyo naman, yan ang aming porte, ang Philippine Red Cross, at nakaagapay kami lagi sa inyo, no? And ganun din sa opisina ni Romel Palacol, yung Laguna Action Center, may ambulansya din doon, 24 oras din yun. Kaya maganda at nadadagdagan. Hindi po kompetensya, hindi po ito kompetensya, ibig sabihin take it as a positive situation. Meron lang talaga tayong mga kababayan, malikot ng utak sa overlapping na yan. Hindi po. The more, alam nyo, sa ilang milyong populasyon ng Laguna, kulang pa nga po yung aming response team. Tama po. Kaya kami sa Red Cross, patuloy din naman kami humihimok ng mga volunteers, mga volunteer workers natin sa barangay level, municipal level, provincial level, ganun din sa pagtitrain natin ng mga barangay natin, mga disaster team natin sa barangay, ginagawa naman ninyo. And then yung iba, ganun din, tulong-tulong lang po tayo. Hindi po kung ano po man to, ito po yung ginagawa natin para mo mapaghandaan natin kung ano man yung mga darating na hindi natin inaasahan. Sabi ko nga, nandiyan ang climate change, mainit, lumalamig. What if, di ba nakakapanood na tayo ng mga balita na umuulan ng yelo, di ba, no? My God, di ko pa naranasan, pero pag nakikita ko sa balita, totoo ba talaga to? May posibilidad ba to? Ay, totoo daw naman talaga. May mga area na nangyayari yan. Okay.
balikan natin yung ating provincial disaster office naman. Alam ko yung building ay naka-design for evacuation center. Tama po. Yun pong building natin ay nakabukod po yung evacuation center tsaka po yung warehouse natin. Nakabukod po siya na masasabi po na nandun yung standard dahil may kalakihan po. Yung pamilya po na malapit doon sa area natin, pwede po nating accommodate doon sa evacuation center natin. Yun po, warehouse natin, doon po nilalagay naman yung mga pine-preposition natin na relief goods, relief items para po mai-distribute po kaagad kung kailangan na po ng mga taong bayan. Meron din po sa Kalamba na yun po sa pakikipagtulungan po ng DSWD Region 4A. At least alam natin na handa po ang ating pamahalang panlalawigan, sapat ang ating staff, sapat ang ating equipment. Ay alam ko marami kayong equipment na binili at pinaghandaan natin to. May ambulansya ba tayo? Meron po. Meron ba tayong mga pick-up? Meron po. Meron tayong may laman yung ambulansya natin, may oxygen, kompleto ba to? Kompleto po. Kaya ako tinatanong kasi kung minsan ambulansya lang, walang gamit, problema ko minsan kung paano ito transfer. Kaya wala na tayong masasabi dahil nakasuporta ang ating pamahalang panlalawigan. Yan din ang gusto ni Governor Ramil na 24 hours nakamonitor tayo. Kasi ang disaster, hindi mo yan masasabi kung kailan darating Hindi parang kidlat na bigla na lang nakidlat o kaya nakulog di ba? So at least nalaman natin na ang ating tanggapan sa PDRIM ay laging nakahanda. Ano naman may advice mo sa ating mga kababayan? Yan sa ating mga kababayan po, sana po ay maging handa palagi, sana po ay sumunod din sa mga sinasabi po ng mga dream officers natin sa bawat bayan dahil meron po mga ilan-ilan talaga na kung pinapalikas po ayaw lumikas dahil wala pong may iwan sa bahay nila. Kaya lang, mas mahalaga po yung buhay kaysa po sa kagamitan. Na sana po yung pagsunod nila na katunayan po meron tayong inilabas na executive order na sa pangunguna po ni Governor Ramil L. Hernandez, yung executive order na preemptive and forced evacuation po. Para po yung zero casualty ay ma-maintain po natin. Yun po yung isa sa talagang dapat po tutukan ng pansin. Yung po mga nasa along the lakeshore, yung pong landslide prone area, sana po inililikas na po natin at yung mga kasamahan po natin, mga kababayan po natin, sumunod po at maging handa, mag-monitor po ng madalas para po alam natin yung mga gagawin natin sa... Kaya ako nasabi yun, Aldrin, alam mo naman, pagka Pilipino, ayaw nilang yung bahay nila may iwan kasi yung kabuhayan nila na andon, yung alagaan nilang aso, yung alagaan nilang baboy, yung alagaan nilang baka, ayaw nila may mangyari. Pero sinasabi natin dito, dapat zero casualties tayo. Kasi ang buhay minsan lang yan kailangan yan po ang proteksyonan nyo. Yung mga bagay na yan, yung bubong, yung bintana, yung pinto, madali pong paltan yan. Pero pagka kayo tinamaan ng bubong sa leeg, ay nako. Goodbye, Philippines. Okay. At this coming November 1, pinaalalahanan din natin yung ating mga kababayan. Aldrin, ano masasabi mo? Ano ba dapat nilang gawin during November 1? And po, sa Oplan Kaluluwa naman po, dapat yung marami pong nagta-travel, dapat po, chinecheck po natin yung sasakyan natin, lalong-lalo na po yung preno, yung lahat po ng mga bagay na dapat meron tayo pag nag-travel, yung first aid kit, yung mga tools na kailangan po natin. Mahalaga po yan na isa na sa alang-alang po natin during travel po. Yung may iwan po natin sa bahay kung meron man. Nagpaplano po tayo, sinasabi po natin sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Kung sakaling hindi tayo magkakasama, dapat po yun ang alam nila na dapat ay pinag-uusapan sa loob ng pamilya. At alalahanin natin na kaya tayo pupunta ng sementeryo para gunatain at magdasal para doon sa ating mga departed kapamilyas. Saan ka ba magbabakasyon, Aldrin? Ako po ay... Alam mo, parang wala tayong bakasyon. Lalo pagka may mga gantong disaster, may mga gantong activity, parang ayaw kong lumayo ng Laguna kasi yung minsan nasa malayo ka, biglang magkakaroon mga konti abira. Ikaw ba'y magbabakasyon ngayon? Hindi po. Actually, pag po may mga
nagkataon po nung Bagyong Lawin ay naimbitahan po tayo sa Batangas Province dahil tayo po ay kinuha, probinsya po ng Laguna ay kinuha bilang trainer ng kanilang CBDRM or Community-Based Disaster Congratulations sa inyo. Kaya lang, nagkataon po Lawin noon ay dapat nakamonitor po talaga. Nasa Batangas po tayo pero... Huwag kayong mag-alala. Kami naman ni Governor, ang bilin sa akin, sabi niya, ay bantayan mo si Kuya Kim para alam natin ang Matang Lawin. Matang Lawin. Balikan ko po yung tanong kanina, talagang malamang nasa opisina lang din po tayo. Yung pong pagmamonitor, maglalagay po tayo sa highway noong command post at nakamonitor po tayo sa bawat munisipyo. Para po yung, kasi dagsa po talaga ang tao sa bawat munisipyo, may mga first aid station po doon na i-install. Kasama po palagi ang Red Cross doon na ang usapan naman siyempre, ako po bilang PIO ng probinsya ay 24 oras din na nakamonitor. From time to time, yung mga announcements, siyempre, for the national media, kita niya naman kapag nag-announce kami na walang pasok, ay from time to time, nakamonitor tayo. Mag-monitor lang po kayo sa national media, sa lahat ng local station natin dito, ay nagpapa-announce po kami. Mas maaga po. Kaya kung minsan sunod tayo, mga kababayan, sunod tayo kung ano abiso. Yun po yung abiso namin para walang madisgrasya, mapahamak. Hindi kung ano pa man. Hindi dahil gusto namin huwag kayo mabasa. No. Gusto po namin kayo po ay safe dito sa atin sa lalawigan. Final message, Aldrin, na sa ating programa. Po. Muli po kami ay nagpapasalamat po sa pamumuno po ng aming boss, si Mr. Ernesto Montesilio. Siyempre po sa buong suporta ni Governor Ramil L. Hernandez, kami po ay nagpapasalamat. Muli po ang aming pong pagsasabi at lagi pong binabanggit yung pag-iingat po. Pag-alam po dun sa mga hazard na existing po dun sa area natin. Yun po yung pagtuunan natin ng pansin. Makibahagi po tayo or lagi makipag-usap sa Sangguniang Barangay, Sangguniang Bayan para po malaman natin kung ano po yung programa nila na pwede po tayong makatulong sa kanila, makapagbigay po ng ibang idea. Dahil tayo po ay magkakasama, isang area lamang po tayo, dapat tayo po yung magtulungan. Muli po, kami po ay umaasa na tayo po ay magtulungan at maging maingat. Laging nakamonitor po para po alam natin yung lahat ng ating gagawin. Thank you, Aldrin. Ikaw, partner, sa ka ba November 1 yan? Baka dito lang ako, partner. Makikimonitor na lang din siguro ako. At syempre, susunod, final message na rin tayo, partner. Alam niyo po, hindi lang lahat nakasalalay sa Risk Reduction Management Office ang pag-iingat eh. Isa rin talaga sa bawat individual, ang pinaka-epektibo pa rin dyan talaga ay ang pagdadasal. Diba? Ang pinaka-epektibong risk reduction ay ang pagdadasal. Sama-sama natin, ipagdasal natin na huwag mangyari. O kung mangyari man, magtulong-tulong ang bawat Pilipino, lalo na particularly ang mga Lagunense. At syempre, Sir Aldwin, kami po ay nalulugod, masaya po kami at hindi na kayo nagbabakasyon, hindi na kayo nagpapahinga halos para lang makatulong sa ating mga Kalagunense. Kaya naman po, sunod lang po tayo at syempre, magdasal lang po tayo ng magdasal. Partner? Okay, syempre, yan ang importante. Sabi nga ay faith unlocks the door, but prayer is the key to heaven. Kaya pag nagdasal ka, dapat taimtim. Kaya tayo, papasyal tayo sa mga mahal natin sa buhay. At doon sa mga puntod na yun, naniniwala tayo, nadadalawin tayo ng mga kaluluwa ng mga kamag-anak natin. Pagdasal natin na naitaas pa rin yung ating pamumuhay. Hindi dahil nandun tayo para tayo magsugal, mag-inom ng alak doon sa area natin. Hindi po mag-ingay, hindi ho. Nandun tayo para maalala natin yung mga kanilang kabutihan na sila nabubuhay. Di ba? Kaya nga dinadala natin ng bulaklak eh. It's a symbol na mahal natin sila at pinaalala natin na mahal natin sila. Tinitirikan natin sila ng kandila because gusto natin madagdagan yung ilaw nila kung sila naglalakbay pa. At ibig sabihin din nun, gusto natin i-guide din sila. At ganoon din tayo. Binibigyan din natin sila ng inspirasyon na, oy, bigyan mo kami ng ilaw naman. Dagdagan mo kami kung kayo aming mga angel. Iba-iba ang paniniwala ng tao, alam niyo naman Iba-iba ang ating pananaw, iba-iba ang paniniwala natin. At lahat yan ay kinikilala
at dapat pahalagahan ng bawat isa. Sa ngalan po ng ating punong lalawigan, busy po siya. Dami po namin activities for the whole week, and continuous po ang ating monitoring doon sa mga bagong hepe ng ating kapulisan na nag-reshuffle na. Congratulations doon sa iba, and then doon sa iba po ay alam ko they are doing their best naman para ma-maintain po yung peace and order, at yun po yung importante. Doon po nakatuon ang ating gobyerno ngayon sa peace and order, at syempre kapag po maganda po ang peace and order natin, maganda po ang ating ekonomiya sa ating lalawigan, mas maraming papasok ng mga investors. At alam nyo, ngayon po mga panahon na ito, ngayon yung buwan na Oktubre, ay sem break na po ng mga bata. At mga bata po ay una, syempre, mamamahinga. At kayo naman mga parents, syempre, panahon din rin ito, makabanding din natin yung ating mga anak. Ganun din, ay bigyan din natin sila ng pagkakataon na makapasyal, no, doon sa ating mga departed families natin. So, si Governor Tiak, pupunta yan doon sa kanyang father sa November 1, at ganun din doon sa ibang kamag-anak nila. Ganun lang po naman ang simple ng buhay. Kaya nakakatuwa ang ating gobernador, ganun lang kasimple. Isang approachable na tao, di ba? Hindi na kailangan mag-inarte para makausap. Tapos agad ang usap. Meron. Hindi naman nauwing duhaan ng mga tao, di ba? At antimano, binibigay na yung kailangan lang uunawain din ng tao. Nasa dami ng humihingi ng tulong sa ating gobyerno, kailangan lahat papagbigyan. Huwag naman tayong sakim na, liit naman ang binigay o kaya kulang pa sa... Huwag pong ganon. Kapag po binigyan tayo kahit paano, pagpasalamat natin sa Diyos. Dahil hindi lang po ikaw ang nahingi. Ang lalawigan po ng Laguna ay may 3 milyong populasyon. At yan po, mula person ng 4th District ay humihingi ng tulong sa ating mahal na gobernador. Isinasaayos po niya mabuti ang finances ng ating pamahalaang panlalawigan. At salamat po sa kanya sapagkat naibahagi na po, naibigay na po yung mga differential ng mga empleyado natin. Masaya na po sila, yung ating mga empleyado. At sabi niya, biniro niyo kahapon sa flag ceremony, sabi niya, ubusin niyo na. At na maibigay ko na ang mga bonus ninyo. 13 month ba tawag doon? Maibigay ko na. Biro lang po yun. Ulitin ko, ang masinot ay yumayaman at ang bulagsak ay naghihirap. Kaya sana mamili na lang kayo doon. Kaya maging masinop po tayo at unahin po ang pamilya bago ang luho. Sa ngalan po ni Governor Ramil Hernandez, ako po yung lingkod si Chris Sanji. Abangan niyo po ang aking one-on-one. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Sa isyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglilingkod sa ating lalawigan.